Di ba? Yan ang tanong ko, mga kababayan. Ito pa, gusto kong ibulgar sa inyo. Nung panahon ni Digong, napakaraming namatay sa war on drugs. Almost 30,000 ka mga namatay. Ang tanong, bakit ni isang drug lord walang namatay? Diba? Almost 30,000 ang namatay sa war on drugs or sa extrajudicial killings ni Digong. Pero ni isang drug lord walang namatay. Bakit kaya? Diba? Miss Longhair TV, tama ka. Oo, mga pro-China yan. Pero pag tinanong mo, Chinese ba sila? Hindi. Mga budlat ug mata. Diba, Mamerna? 30,000 ang namatay sa war on drugs. Pero ni isang drug lord walang namatay. Bakit kaya? Bakit kaya? Oh, merong drug lord. Sabihin ninyo. Oh, bakit? Hindi ba drug lord si Paruhinog? Hindi ba drug lord si Espinosa? Eh bakit hindi mo subukang hanapin sa Maynila kung may namatay ba? Oh, imposible Osamis may drug lord namatay. Imposible si Espinosa namatay. Oh, sa Visayas. Eh kumusta naman ang Maynila? Napakalaki po ang Maynila at dito po ang bagsakan ng droga. Bakit ni isang drug lord sa Maynila walang namatay? Ah, naalala nyo yung interview? Naalala nyo yung interview ni Jessica Soho kay Digong? Paalala ko sa inyo ha. Ito, panoorin ninyo ha. Papanood ko sa inyo. Ito. Sa Pulse Asia, you are the most popular president, not in SWS. Mas mataas pa yung isang predecessor ninyo. And people like it that you're authentic. Nagmumura kayo, that you're Hindi ito. Mali to. Ito yon. Magkano po natin si Jessica at si President sa Rizal Hall. Tingnan mo. Jessica. Magandang gabi po, 24 oras viewers. Live pa rin po tayo dito sa Rizal Hall, sa Palasyo ng Malacanang para sa ating one-on-one interview kay President Rodrigo Duterte. Sir President, 6 months po yung pinangako niyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension in September kung hindi ko ako nagkakamali. May mga nagtatanong po kasi hanggang kailan daw po ba yung kailangan Diba? Anong sabi ni Jessica Soho? Mr. President, pinangako mo po nung kampanya mo, 3 to 6 months ubos lahat ng droga. Sabi ni Digong. Sinong nagtanong? Kami ng media, taong bayan, mga Pilipino. Eto, listahan ng droga, makapal, ibagsak ko kasi mabigat. Ngayon, sabi ni Digong doon, nandyan kasi ang congressman, gobernador, vice governor, mayor, senador, retired general. Nandun pala sa listahan sa makapal na droga. Bakit hindi pinatay ni Digong isa-isa? Diba? Eh di sana tapos na yung droga. Bakit hindi pinatay ni Digong? Diba? Nandun lahat sa listahan ni Digong. Nandun lahat. Sabi pa nga ni Digong, gusto mo, iuwi mo, dalhin mo, mabigat ang droga sa Pilipinas. Nandyan ang chairman, nandyan ang general, nandyan ang mayor, congressman, senador, retired general, barangay chairman. Nandyan na pala sa listahan, bakit hindi mo pa pinatay? Diba, ipinatay mo nga yung mga ordinaryong tao na walang kamuwang-muwang sa mundo Yung mga maliliit na mamatay. Pero pag yung may mga ranggo sa politiko, may mga pangalan, hindi pinapatay. Bakit? Kasi kaibigan ni Digong. Yun lang. Eh di nabudol kayo.
O, di ba? Malaking budol. Meron ka ng listahan. Hawak mo na silang lahat. Bakit binagsak mo kasi mabigat? Ba't hindi mo papatayin? Isa lang naman tanong dun eh. Hindi niya pinatay kasi nakikinabang siya. Or else, hindi niya pinatay kasi kasama niya. Di ba? Ganun kasimple mga kababayan. Di ba, Tiyo? Yes, Sir Ariel Jan Reyes. Kung gusto niyang matapos ang droga 3 to 6 months, yung mga congressman, gobernador, senador, retired general na nasa listahan na binagsak niya sa harap ni Jessica Soho, dapat pinatay na niya isa-isa. Di ba? Ba't hindi niya pinatay? Malay natin kaibigan niya. Malay natin may kickback siya. Malay natin binibigyan siya. Or di kaya yung mga yun ang nagbigay ng listahan para ipapatay. Di ba? Baka naman yung si congressman, si governor, si senador, si retired general ang nagbigay ng listahan sa kanya. Ang sinabi doon, halimbawa si barangay chairman, Mr. President, meron akong listahan sa barangay namin. Ito lang patayin mo. Bakit? Hindi nagre-remit yan. Mr. President, palit ulo yan. Bakit? Hulihin mo, pasabihin mo, tapos patayin ninyo. Di ba? Kasabwat kasi. Takot din siguro si Digong na ipapatay yung mga nasa listahan niya kasi nga baka pag hinanting niya magsalita na dawit sila ang kanyang pamilya. Di ba? O mga didiset, hindi kasi kayo nag-iisip. Di ba? Ito pa sabi ni Dennis Lumibaw. Si Dilima nakulong dito sa NCR. Di ba ang pakakalat nila noon? Si Dilima daw drug protector. Ito po ang totoong sagot niyan. Kung drug protector si Dilima, bakit nakalaya? Kaya, bakit nakalaya si Dilima kung si Dilima drug protector? Alam niyo kung bakit nakulong si Dilima at that time? Pinakulong ni Digong yon kasi kapag si Dilima nasa power, hindi niya kayang kalabanin ang NPA. Bakit? Si Dilima at si Juma Sison, magkalapit po yan. Either magpinsan sila or magbayaw. Hindi ko lang sure kung magpinsan sila or magbayaw. Kasi kung nasa laya si Dilima, hindi makontrol ni Digong ang NPA. Hindi kaya ni Digong. Kasi alam ni Digong mismo na si Dilima hindi niya kayang talunin. Kaya niya nilagyan ng mga witnesses di umano na sabihin nyo si Dilima drug protector yan. Magdala ka 100 witness. Papirmahin mo. Para makulong si Dilima. Pero ending, nasaan yung mga witness si Dilima? Ba't nakalaya si Dilima? Simple lang. Iniwan ni Digong, pinabayaan ni Digong, wala ng budget. Nakatakas si Dilima. Diba? Yun ang sa pagkakaalam ko. Bakit nakalaya si Laila de Lima? Kasi ganito po. Yung mga witness na hinawakan ni Digong noon na pinangakuan niya na may witness protection program, may bahay, may pagkain, may ibibigay, iniwan na niya. Wala na siyang binigay na supply doon sa mga witness na nagsisinungaling. Ngayon, yung mga witness, binawi lahat ang sinabi nila kay Laila, kaya si Laila nakalaya. Di ba? Kasi lahat naman yun tanim lang ni Digong. Kasi hindi niya kaya si de Lima talaga at that time. Si Trillanes nga, hindi niya kaya eh. Hindi nga niya mapakulong-kulong eh. Di ba? Wag kang tumawa dyan. Matapang ka lang sa live. Kahit saan naman ako matapang. Uy. Mas marami akong alam. Pro Max. Si Miriam, luma yun eh. Ako, new generation ako eh. Bakit? Si Miriam, marunong pa maglaro ng ML? Pro Max. Tanong kita. Mas marami po talaga akong alam kaysa kay Miriam Santiago. Bakit? Si Miriam Santiago, kung nabuhay yun ngayon, hindi yun marunong maglaro ng ML. Hindi nga ata katungtong ng Mythic yun eh. Hindi ba? Yun ang hindi kaya ni Miriam Santiago sa akin. Marunong ako mag-ML. Si Dilima hindi si Miriam hindi marunong mag-ML. Hindi ba? Mga DDS. Duterte diehard supporter, pero hindi nila alam ang side ni Duterte. Di ba? Hoy, ang talakayin mo yung korupsyon at di ang drugs. Korupsyon nga tinalakay ko. Bakit? Sa tingin nyo si Sara Duterte hindi nangungurakot? Di ba?
Korupsyon nga ang tinatalakay ko. Bakit? Sino ba si Sara Duterte? Di ba nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan? Hindi ba korupsyon yun? Ha? Hindi ba korupsyon ang tawag sa ganyan? Ang korupsyon at ang droga pareho lang. Ang tatay sangkot sa droga, ang asawa sangkot sa droga, ang kapatid sangkot sa droga, ang vice president nagnakaw ng pera. Hindi ba korupsyon yan? Di ba? Yan ang mahirap sa inyo mga DDS. Ako sa inyo, no, instead na magrally-rally kayo sa EDSA, magtanim kayo ng kamatis, sibuyas, bell pepper, di ba? Kamuting kahoy kung nasa probinsya ka, may mapapala ka pa. Kaysa pupunta ka ng EDSA, maulanan ka, lagnatin ka, maambunan ka, wala kang mumug, walang toothbrush, walang ligo, bogbilat, di ba? Mapagod ka lang punta sa EDSA. Tapos instead of 500 ang bayad, 200 na lang. Binulsa ni organizer ang 300. Huwag nyo akong tanungin kung bakit walang fund ang PhilHealth. Bakit? Taga-PhilHealth ba ako? Di ba si Marcos adik? Adik daw si Marcos. Ito lang tanong ko. Kung si Bongbong Marcos adik, bakit si Duterte gumamit ng fentanyl? Kung si Bongbong Marcos adik, bakit si Duterte ang gumamit ng fentanyl? Alam nyo ba ang fentanyl sa madaling salita? Ginagamit po yan ng mga taong nagpaparehab. Saka taong mga stress, di ba? Yung mga taong stress, hindi na alam kung anong gagawin. Halos magugurgur na sa liig. Di ba sumuko si Haha? Ikaw na magpresidente, dami mong alam. Kung ako lang talaga maging presidente, ay, lahat ng DDS, pagpapatayin ko isa-isa. Si Digo nga, kayang patayin 30,000 katao. Ako pa, DDS. Ilan lang naman kayo DDS, hindi man kayo umabot 1,000 sa EDSA. Tandaan ninyo ito mga DDS. Kung ako maging presidente ng Pilipinas, patayin ko kayong lahat. Bakit? Si Digo nga, 30,000 pinatay. Hindi nakulong. Ako pa. Hindi man kayo umabot 1,000 sa EDSA. Huwag kayong umiyak mga DDS. Totoo yung sinasabi ko. Ako na lang daw magpresidente kasi marami akong alam. Kung ako maging presidente, patayin ko kayo mga DDS para hindi dadami ang bobo. Bakit? Pag pinatay ko kayo, wala nang bobo. Lahat kami matatalino. Di At saka take note, hindi naman kayo aabot 30,000 pag napatay ko kayo eh. Bakit? Hindi nga kayo umabot 1,000 sa EDSA eh. Di ba? Si Digo nga, 30,000 pinatay, hindi nakulong. Yung mga DDS, kung umabot kayo 700 sa EDSA, 700 lang napatay ko. Huwag na kayo mag-alala DDS. Kunti na lang kayo. Di ba? Tama ako, Mamirna. Oy, Sir Mark Ramos. Nako, Sir Mark, alam nyo, sa totoo lang, Sir Mark, ang daming DDS dito. Lagi akong nanonood sa live mo, Sir Mark. Ang daming DDS ditong nasasaktan. Sabi pa nga nila sa akin, ako na lang daw magpresidente, kay marami daw akong alam. Pag ako naging presidente, patayin ko lahat ng DDS. Kung si Digo nga 30,000 pinatay na hindi dinaan sa due process, pag pinatay ko lahat ng DDS, hindi naman umabot 1,000 sa EDSA yan eh. Huwag kayo mag-alala DDS, konti na lang kayo. Hindi, Diyos ko, hindi ko kayang i-break ang record ni Digong. 30,000 AGK, patay. Kent Garcia, naging presidente, pinatay lahat ng DDS, 700 lang. Bakit? Hindi naman sila umabot 1,000 sa EDSA. Di ba? Yun ang totoo. Di ba, Sir Mark Ramos? Huwag niyong kalimutan, nandyan si Sir Mark Ramos nanood sa akin. Di ba, totoo ako? Hindi naman sila umabot 1,000 dyan sa EDSA. At saka, alam mo ba, Sir Mark? Kung napansin mo yung mga nagrally sa EDSA, mga walang ligo, walang tulog, walang kain. Ano kaya mga amoy nila dun nung nagrally sila dun? Sa mga DDS na naghamon sa akin na ako na lang daw magpresidente kay marami akong alam. Huwag niyo kong hamunin. Manalo ako, patay kay lahat sa akin. Sa bagay, hindi kayo mabot 1,000. Tapos ito pa, Sir Mark, alam mo ba, totoo yan, Sir Mark, ganito yan. Ang sabi nila, yung supporter daw ni Sara Duterte, 32 million, na nagpapanalo kay Bungit. Ngayon, kung 32 million ang nagpapanalo kay Bungit, bakit hindi umabot 1,000 ang mga nagrally sa EDSA? Nasaan yung 32 million? Ang INC nga umatras. Sabi nila, ang INC daw nabayaran ni F. Elisa. Ngayon, sagot ko naman,
Ang INC, hindi po yun nabayaran. Kasi nakataga po sa INC na ayaw nila ng magnanakaw at nagmumura. Di ba pinakahit ng INC or Iglesia ni Cristo ang nagmumura? Eh di ba si Digong nagmura? Oh, bakit sa suportahan ng INC ngayon? Pati si Sara nagnakaw ng pera. Oh, ibawal sa INC ang magnanakaw. Oh, kaya ngayon isipin ninyo hindi nabayaran ang INC. Hindi nasuhulan ang INC. Ayaw ng INC ng kawatan. Di ba? Yun ang totoo. Ayaw ng INC ng kawatan at ayaw ng INC ng nagmumura. Kaya ayaw ng INC mag-rally. Oh, kaya umatras kay Sara. Oh, nasaan yung 32 million? I-minus mo yung 7 million. Di ba? Oh, mali ba ako? Ang INC, 7 million sila lahat. Oh, 32 million minus 7 million, 25 million na lang. Oh. Tapos tanggalin mo pa yung mga peking pangalan doon sa butante na yon. Di ba? Ang dami kayang peking pangalan. Yan kaya si si Dr. Queen. Di ba? Mga DDS, iiyak kayo sa akin talaga. Maniwala kayo sa akin. Hindi kayo mananalo sa akin. Alam nyo ang mga DDS na nanonood sa akin? Kapag hindi nila ako kayang banatan, kapag hindi nila masagot ang mga sinasabi ko, isa lang sasabihin yan. Isa lang sasabihin ng mga DDS niyan. Kamukha mo si Charis. Oh, at least hindi ako kamukha ni Sara Kawatan. Di ba? At least hindi ako kamukha ni Digong, lubak-lubak ang mukha. Bilyon-bilyon ninakaw, ang mukha hindi napaderma. Oh. Di ba? Di bali nang tawagin nyo akong si Charis. Di ba? At least hindi ako kawatan. Alangan, magkamukha ko si Sara tapos magnanakaw. Uy, nakakahiya. Ako hindi talaga ako mahiya pag tinawag akong kamukha mo si Berting Labra, kamukha mo si Charis, kamukha mo si Sandro. At least wala kaming record na nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan. Okay lang sana kung nagnakaw ka ng 1,000, 2,000. Milyon-milyon ang ninakaw mo. Nakakahiya po. Hindi ako mahihiya na tawagin akong kamukha si Charis. Mas nakakahiya na tawagin ako kamukha ni Digong, kriminal. Nako, kamukha ni Sara, kawatan. Nako, patay.